So guys, maglilinis ako ng kitchen. Or magsasaing muna siguro ako. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay na naman tong camera na to. Lagi na lang pa ano-ano yung camera. Wait lang, ano nga palang gagawin ko? Wait nga lang pala. Magsasaing pala ako. Ba't ko nalalagay dun yung camera? So may tira pang kanin guys. Ayan. So hindi ko alam kung anong gustong kainin ng husband ko. Parang gusto ko ng ng chicksilog. No, parang masarap kumain ng chicksilog, guys. Pero dinner kasi eh. So, pero okay lang din. Masarap din naman kumain ng chicksilog, no? Tapos gusto daw niya kasi ng soup. Kasi kaninang tumawag siya na tinanong ko na siya kung anong gusto niyang dinner. So, ayan. Ginaganito ko yung rice namin kasi basmati kasi to. So, naninigas siya kapag talagang, kapag lumalamig. Sobrang naninigas yung rice kasi nga basmati. So, okay na itong rice na to. Pero dadagdagan ko pa kasi gusto ko kasi nagbabaon kasi siya pag lalo na, maghapon siya ngayon sa work. Ngayong week na to, mahaba yung oras niya. So, kahapon 7 to 5 siya dapat, pero pinauwi siya ng 2 o'clock. So, ngayon 7 to 5 ulit siya. Ay, 7 to 6 naman siya ngayon. So, ayan. Magsasaing ako. Magsasaing ako, dadagdagan ko tong rice namin. So, para naman hanggang bukas, meron kaming kanin at makapagbaon na siya. So, nakabili na pala siya ng rice. Ito pala guys yung bigas namin. Laila, basmati rice. Sobrang bigat nito, 10 kilos. So, ayan. Sako talaga ang niya guys. Pero hindi yung sako na kamukha sa Pilipinas na may tali. So, ayan. Magsasain pa ako ng dalawang takal. So, 2 cups. Para hanggang bukas, may rice kami. O kaya gawin ko ng 3. Pinabilhan ko pala siya nagpabili pala ako ng sa kanya, ng pork. Tsaka mangga. Kasi gustong kumain ng mangga. Tapos, yung pork para bukas, para makapagsinigang ako. Kasi ang tagal ko nang gustong kumain ng sinigang, guys. So, binabanlawan ko na tong bigas. Para masalang ko na. At ito ang inuna ko para maluto agad. Habang magmamarinate ako ng chicken. So, yung chicken natin nasa freezer pa. Hindi ko pa na-defrost. So, itatow ko yon para mailuto ko mamaya. Pero hindi pa ako nagla-lunch. Hindi ko alam kung anong kakainin ko eh. So, yung basmati rice din pala guys. Kung tatlong cups to na bigas, kailangan 4 cups ng water. Kasi ayoko nang masyadong dry. Kasi dry kasi ang basmati rice. So, gusto ko medyo basa-basa siya pag Gusto ko pa rin siya. Para siyang jasmine rice. Pero yun nga lang kapag hindi na talaga siya mainit. Talagang nagbubuhag-hag na talaga siya. So, masarap naman ang basmati rice, no? Kasi nga, hindi siya nakaka-bloated. So, ayun. Wait lang. Banlawan ko to. So, kung napansin nyo guys, hindi ko hinugasan yung anong tawag dito? Yung kaldero ng rice cooker. Kasi, wala lang. Ganun lang talaga ako. Hindi ko siya hinuhugasan. Kasi, hindi naman sira yung rice. And hindi naman siya sobrang yung puti-puti sa gilid. So, hindi ko na siya hinugasan. So, ayun, ibababa ko na to.
kilo nga naman ang buhatin mo, mabigat talaga. So, ito yung pancake na niluto ko nung nakaraan. Kahapon pala. So, hindi ko naubos. Sorry, Lord. Alam mo, ayoko nagsasayang kasi ng food, pero hindi ko lang siya talaga maubos. Kakainin ko siguro yung tirang fried chicken from Jollibee. Kasi meron pang isang chicken legs dyan na tira namin from Jollibee. Baka yun yung kakainin ko ngayon. Baka yung kakainin ko bago ako mag-shower. So, ito yung may chicken pa, isang peraso. Ayan chicken leg. So, itatabi ko muna to dito kasi lilinisan natin tong kalan. Para naman medyo mabango-bango tong kalan natin. Kahit magluluto tayo ulit mamaya, mas maganda na malinis siya. Pinaglilinis ko lang guys dito yung dishwashing lang. Kasi naubos na talaga yung soap ko na pang kitchen. Kaya ayan, ni-scoba ko lang sa gamit ng etong steel wool ba to. Tapos dishwashing liquid ang ginamit ko. Para medyo mabango-bango ng konti. So, nakikita nyo ba? So, ayan, nag-scrub ako ng dito natin nilagay. Ayan, ni-scrub ko lang siya. 4 burner stove to, guys. Hindi ko alam kung napapansin nyo siya sa mga iba kong vlog. Kailangan natin maging productive, guys. Kahapon kasi sobrang tamad ko. Kaya, hindi ako masyadong nag-vlog kahapon. Tsaka, natulog din ako. Kung nakita nyo yung vlog ko na in-upload, na anong tawag dito? Nagising ako 7:30 na ng gabi. Ginising ako ng asawa ko para mag-dinner. Kasi sobrang pagod ko galing ng London. So, medyo maingat lang guys pag naglilinis tayo ng kalan. Lalo na kapag gas. Kasi baka matsyempohan sa paglilinis. Alam nyo na. Tsaka make sure naka-switch off ang mga kalang nyo Ito pala guys, itong gas nito, centralized pala to. So, yung sa buong building. So, hindi kami yung kamukha na sa Pilipinas na parang tangke, yung ganun. So, centralized siya sa buong building. Kaya, pero per meter ang gas ang namin, ang pagcha-charge ng council. Council kasi ang tawag dito guys, hindi yung mga Esfelapco or Meralco, ganun. So, dito, ang tawag is council. So, doon kami So, ang council ang sa amin kung ano ang provider namin sa gas namin, sa kuryente namin, ganun. So, kami, ang ang provider namin dito ay, ano nga ba? OVO Energy ata ang provider namin sa kuryente at gas namin. So, meter din ang kung paano nila kami china-charge. And then, monthly din ang pagbabayad guys. Direct debit.
kung alam nyo ang direct debit, automatic siyang nade-deduct sa card mo, na niregister mo. So, ayun. Ganun ang direct debit. So, automatic siyang nakakaltas. Ngayon yung iba kasi hindi sila nagda-direct debit, kaya nagaano sila. Kasi gusto nilang makita kung magkano yung nako-consume nila sa monthly, yung monthly nila expenses. Pero kami kasi ni Habi, dinirect debit na lang namin kasi para hindi namin makalimutan. Mahirap kasi guys kapag alam nyo yun, na nakakalimutan mo siya. Tapos syempre kapag time na naubos na, wala na. Tapos wala kayong perang pambayad. Yun yung mahirap, yung napuputulan. Alam nyo na, medyo nasa ibang bansa tayo. Wala tayo sa Pilipinas na, alam nyo yun, na pag naputulan, makikiusap, ganon. Mahirap dito guys. So, kaya naka-direct debit yung sa amin. Pero syempre, yung mga ibang hindi naka-direct debit, syempre meron silang ibang reason kung bakit. Pero kami, yun yung reason namin kung bakit kami nag-direct debit. Dahil ayaw namin nakakalugtaan ang mga bills namin. So yun, nalinis na tong kalan. Pinupunasan ko na, tinatanggal ko na yung sabon-sabon. Buti na lang nasa lukot. Masakit to pag tinamaan ka nito. So, ida-dry na natin siya. Make sure guys, dinadry nyo kasi sabon ang ginagamit natin dito. Kasi may mga sabon na hindi siya talaga nag-aano sa ng fire. So, ayaw natin masunugan. So, mas maganda na i-dry nyo ang kalan nyo. Lalo na kapag gas. And kapag electric din guys, mag-iingat din kayo. Kasi, ang electric kasi kapag sobrang nababasa, nasisira din ang mga niya. Yung parang burner niya. So, ingat-ingat lang din guys. So, ayan na. Dry na siya, ibabalik na natin tong mga to. Madali lang naman ibalik tong mga to. Kasi meron naman siyang, yung parang bilog agad. Kung saan mo siya i-insert. Ayan, tapos ibabalik na natin to. Yan, so pwede na magkalat ulit. So nakita nyo, inuhulog ko yung dumi-dumi sa gilid kasi mag-hoover naman tayo. So, ayan. Mga spices to guys. Lahat ng spices ko nandito. Mahilig kasi ako sa spices. Pero, alam niyo yung husband ko, ayaw niya ng mas spices sa pagkain. Lalo na kapag Indian food, ayaw niya talaga. Nag-Indian food yung cousin ko nung Saturday. Hindi niya talaga bet. Ayaw niya. Ang ingay ng ibon sa labas. So, ayun na nga. So, ayun. Ayaw nga niya ng Indian food. Kaya, hindi niya kinain. Kaya madalang lang talaga ako mag-Indian food. Kasi gusto ko talaga ang biryani. Napilitan ko nga lang talaga siyang mag-basmati rice, guys. Nung una, ayaw niya. Sabi ko, itry lang niya kasi, alam niyo yun, na may gout din kasi siya. So, hindi siya pwede talaga yung maraming jasmine rice. Kaya, talagang napilitan talaga siyang mag-basmati rice. So, sabi ko sa kanya, kung ayaw niyang umiwas
sa pagkain ng rice dahil sa gout niya. Magbabasmati rice kami. So hanggang sa napapayag ko siya. Kaya ngayon, 4 months na ata or 4 months kami kumakain ng basmati rice. Hindi kami nagja-jasmine. Nakakapag-jasmine rice lang kami. Ayun, kapag umuwi ako sa mga pinsan ko or kapag bumibili ng food sa labas, ganon. Pero sobrang dalang lang talaga namin bumili ng pagkain sa labas, guys. Talagang nagluluto ako dito sa bahay. So, ayan. Papatuyin na natin ulit to. So, ginamit ko pa rin, guys, yung dishwashing liquid. Kasi wala talaga akong pang So, yung cabbage, no, nakabuhaghag siya na ganyan, nakalabas siya. Kasi, hindi ko na siya gagamitin kasi na-expose na siya sa bacteria, sa virus. So, alam niyo ba guys, may nag-viewing dito. Marami na. Akala ko, pinapalayas na kami ng landlord. Ngayon pala, may balak siyang ibenta niya itong buong property na to. So, nag-worry ako nung last month. Hindi pala month of February siguro. Tinawagan ko yung landlord. Sabi ko, tinawagan ko yung agent. Tapos yung agent namin kasi, sabi niya, hindi daw niya alam na nagpapa-viewing ang landlord. Pero, may rights daw kasi ang landlord. Which is, ganun talaga dito guys. May rights ang landlord na ipa-viewing ang bahay kahit na may nakatira. So, sabi ko, tapos tinanong ko bakit hindi nila alam. Sabi niya, hindi daw kasi nagsabi ang landlord dahil rights naman daw niya yon na kumuha ng ibang agent na hindi sila ini-inform. So, ayun. So, madaling salita, may mga nag-viewing. Tapos, tinawagan ko nga yung landlord. Tinanong ko siya kung aalis ba kami dito, kung ano mangyayari kapag Tapos, sabi niya, kung daw magkakasundo daw sila ng isa sa mga nag-viewing dito. And then, nasa bagong owner daw kung gusto daw niyang ipatuloy sa amin na, alam niyo yun, na iparent sa amin, or kung ayaw daw, bibigyan daw nila kami ng 2 months para maghanap ng bahay. Actually, gusto ko naman dito sa bahay na to kasi tahimik. Alam niyo, may peace of mind ka ganun. Pero, ang ayaw ko lang is nasisikipan ako sa kitchen, tapos malayo ang nilalakad ng husband ko papuntang work. Although malapit na nga yun 30 minutes yung nilalakad niya, pwede naman siyang magbus, pero ayaw kasi niya ang nagbabus. So kasi nga napakamahal. So alam niyo yun, kung aalis kami dito, syempre maghahanap ako yung medyo kapresyo nito, tapos yung medyo maluwag ang kitchen, syempre, tsaka yung living area. Kasi ito kasi guys, kung titignan nyo, pakita ko sa inyo, wait lang. Nasa kitchen tayo, no? Ito yung door. Tapos kung titignan nyo guys, yun na yung dining area namin. Tapos sala na yan, magkasama. Open siya. Tapos napakaliit lang ng kitchen. Ito lang talaga ang kitchen. Yan. Ito lang talaga. Tsaka dito sa side. Ayan. So, ganyan lang kaliit ang kitchen area. So, tas ang mga cupboard, ito lang. Itong dalawa, ito lang. Talaga sa taas. Ayan. Tapos, ito yung exhaust. Tas ganyan na. Tas meron sa baba. Ayan. Kung saan yung mga ibang condiments. Tapos, ang tawag dito, yung fridge niya, maliit kasi. Kaya hindi kami talaga nakakapag-stock ng pagkain. Kaya kung ano man ang plano ni Lord, syempre, alam niyo yun, susundin natin. So, yun na, nalinis ko na tong kitchen at mag-hoover na ako, guys. I-hoover ko na to. And then, kakain na tayo, guys.
ayan guys, nalinis ko na tong kitchen. Mag-aano na ako. I-hoover ko na to. And then, kakain na. So, i-update ko na lang kayo. Yung rice, ayan, nakasalang pa. So, hindi pa yan pwede. So, papapakin ko lang yung chicken na tira para lang may laman yung tiyan ko, no? Para hindi tayo masyadong kumalam ang tiyan. So, anyway guys, tapos na ako dito sa kitchen. So, mag-hoover na ako nito. And, thank you sa pagsama sa akin sa paglilinis. And, ayun, update na lang. Bye-bye!